Hi mga pangga! Welcome back to our YouTube channel, Brightness TV. And please don't forget to subscribe. Dito kami sa tabing dagat. At ngayong araw na ito, mapapakinggan natin muli ang isang panibagong kwentong katatakutan. Na ang pamagat ay ang bakasyon sa Capiz. Ang kwentong ito ay pinadala ng ating kababayan na si Kevin. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon sa Capiz. Ako si Kevin. At kasama ko noon ang aking asawang si Lara na 6 na buwang buntis. At ang aming 2 anak na sina Mia, 7 taong gulang, at Kyle, 4 na taong gulang. Plano lang namin sanang magpahinga at mag-enjoy sa probinsya. Pero iba ang nangyari. Ang ganda dito. Tahimik. Bulong ni Lara habang bumababa kami ng kotse sa isang lumang bahay na nirentahan namin. Kahoy lahat ng dingding at may malaking bintanang parang hindi pa napapalitan simula dekada 80. Parang medyo nakakatakot din, sabi ko. Pilit nang umiti para hindi kabahan ang mga bata. Unang gabi, pagkatapos naming kumain, agad kong narinig ang iyak ni Kyle. Papa, may tao sa bintana. Nanginig na sabi niya habang nakaturo sa labas. Paglapit ko, wala akong nakita. Malalim ang dilim. Tanging buwan lang ang ilaw. Wala anak. Baka anino lang. Pilit kong paliwanag. Pero ramdam kong nalamig ang batok ko. Kinabahan. Narinig namin si Lara na umuungol habang natutulog. Kib, may humaplo sa tiyan ko. Mahina niyang bulong. Kaya bigla akong bumangon at binuksan ang ilaw. Wala namang tao. Mia, Kai, tabi kayo sa amin matulog ngayong gabi. Ha? Utos ko. Niyakap ko silang lahat at pilit kong pumikit kahit ramdam kong may nakatingin sa amin. Pangalawang gabi, habang naghahapunan, biglang bumukas ang pinto. Kahit walang hangin. Papa, sino yun? Tanong ni Mia, nahalatang takot na. Tumayo ako at dahan-dahang isinara ang pinto. Wala to, baka lumang bisagra lang. Pero nang tumingin ako sa gilid ng bintana, may pulang mata. Akong nakita sa kadiliman, nakatitig sa amin. Lara, kunin mo ang mga bata. Sa kotse tayo matutulog. Nanginginig ang boses ko. Sa kotse, habang nakaupo sa loob, tahimik ang lahat. Si Lara hawak-hawak ang tiyan niya. Bigla siyang napahiyaw. Kevin, may humila sa paa ko. Pagtingin ko sa ilalim, wala naman. Pero kita kong may marka ng kuko ng balat niya, parang pinitas. Ayos lang to. Aalis tayo bukas ng umaga. Halos pabulong ko na lang nasabi, pero alam kong may ibang nilalang sa bahay na iyon at ayaw nitong umalis kami. Sa pag-alis kinabukasan, dali-dali kaming nag-impake. Habang lumalayo kami, narinig kong bumigat ang hangin. At parang may bumubulong mula sa bintana ng bahay. Babalik kayo. Hawak ko ang manibela ng mahigpit. Pinipigilan ang panginginig ng aking kamay. Hindi na kami muling bumalik sa Capiz. Hindi ko akalaing babalik pa kami sa impyernong iyon. Pero 1 linggo matapos ang biyahe namin sa Capiz, bumalik kami. Dahil naiwan ko
ang wallet na naglalaman ng mahalagang dokumento. Sigurado ka ba, Kevin? Buntis ako. At takot-takot. At takot na takot pa rin si Mia at Kyle. Nanginginig na sabi ni Lara. Sandali lang ito. Kukunin ko lang ang wallet. May dala akong anting-anting na bigay ni tatay. Sagot ko habang hinawakan ang maliit na pulseras. May ukit ng mga dasal at simbolo. Ang anting-anting ni tatay. Naalala ko ang sinabi ni tatay bago siya pumanap. Kevin, kapag dumating ang oras na maharap ka ng kadiliman, gamitin mo ito. Huwag kang matakot. Ang dugong nakadikit sa anting-anting na ito ay dugo ng isang mandirigmang lumaban sa mga aswang noon. Kinuha niya ang isang pulsirang bakal na may nakaukit na krus na may sinaunang baybayin at isang pirasong batong pula sa gitna. Ito ang huling gamit ng ninuno natin, si Dato Malunay, ang nangangayaw na pumatay ng pinuno ng mga aswang noong ika-16 siglo, kaya nila tayo kinakatakutan. Pagbalik namin sa bahay para kunin ang naiwan kong wallet, ramdam ko agad ang malamig na simoy ng hangin. Pa! May humihiyaw sa bubong. Sagot ni Mia. Narinig namin ang pakpak na parang malalaking paniki at isang matinis na halakhak. Ang anak! Akin ang anak! Bigla akong tinakbo ng kaba. Hinawakan ko ang tiyan ni Lara. Hindi ka nila makukuha hanggat may anting-anting tayo. Ang pag-atake. Mula sa likod ng bahay, lumabas ang tatlong nilalang. Mahaba ang kuko, baluktot ang katawan, at tila amoy bulok na karne ang kanilang hininga. Mayroon pang isang tiktik, manipis ang katawan, nakalaylay ang mahaba at matulis na dila. Kevin, takbo na! Sigaw ni Lara habang hawak ang mga bata. Sinugod ako ng unang aswang. Hinugot ko ang itak at sinipa ito sa dibdib. Sumambulat ang kulay itim na dugo at pahigpit ang mga buto nito sa dingding. Sumirit ang dugo sa mukha ko. Papa! Sigaw ni Kyle habang humihikbi. Bumaba uli sa kisame ang tiktik. Bumaba na parang ahas at hahablutin si Lara. Pinutok ko ang anting-anting at sumigaw ng dasal. Sa ngalan ng Diyos at ang sa lahat ng banal, pawiin ang dilim. Paliwanag ito ng sumabog ang liwanag. Nasunog ang balat ng tiktik, umaalingasaw ang amoy ng nasunog na laman. Tumakbo kayo sa kotse! Sigaw ko. Nasa likod kami ng bahay at patakbo papunta sa kotse nang humarang ang dalawang aswang. Hindi kayo makakaalis. Lapit ng oras ng bata. Bulong nito habang naglalaway. Hinampas ko ang isa sa kanila gamit ang itak. Pap! At tumasik ang ulo nito. Tumilapon ang dugo sa mukha ni Mia. Papa! Ang daming dugo! Iyak niya habang hawak ang kamay ni Lara. Kumapit sa bubong ang isa pang aswang at tumalon pababa, dumiretso kay Lara. Agad kong itinapon ang anting-anting papunta sa kanya. Nahawakan niya ito at biglang nagliwanag ang katawan niya na tila binabalot ng apoy. Ang aswang ay napatras, nanginginig at naguunat ng mga kamay na parang natutunaw ng balat. Pagkasakay ng lahat sa kotse, sumugod ang tiktik at humawak sa pintuan. Binuksan ko ang pinto at inandayan ng itak ang dila nito. Naputol ang mahaba at matulis na dila.
Tumalsik sa lupa at gumulong ang tiktik na umiyak sa sakit. Ah! Tumakbo ako pabalik sa bahay para kunin ang wallet habang sila ay nakasara sa loob ng sasakyan. Sa kusina, nakita kong nakatayo ang pinuno ng mga aswang. Pulang-pula ang mga mata. Ikaw ang may dala ng dugo ni Malunay, kaya ka naming gustong patayin. Itinaas ko ang anting-anting at sinaksak siya gamit ang itak na hawak. Tumago sa dibdib niya at biglang sumiklab. Ang apoy mula sa kanyang katawan, napuno ng apoy ang paligid at naglaho ang pinuno ng parang abo sa hangin. Pagbalik ko sa kotse, nanginginig si Lara at yakap-yakap ang mga bata. Kevin, tapos na ba? Tanong niya. Pinisil ko ang anting-anting na mainit-init pa sa palad ko. Oo, pero may babalik. Hindi sila titigil hanggat buhay ang dugo ni Malunay. Habang umaalis kami, narinig ko pa rin ang huni ng pakpak sa malayo at malamig na bulong. Babalik kami. At dito nagwawakas panibago nating kwentong katatakutan na may pamagat. Ang bakasyon sa Capiz. So yung mga pangga, salamat sa panonood at magandang gabi sa inyong lahat. Bye!